So eto nga, araw ng Sabado at kararating ko lang din galing sa trabaho at dumiretso na nga ako sa palengke at bumili ng aming uulamin. At ayan, nire-ready ko na. Ang aking nga palang lulutuin ay kaldereta. So makwento ko lang no, nung araw kasi or parang ang tanda ko naman dun na sa nung araw na-realize ko lang, ang hirap pala talagang maging isang empleyado. Kasi katulad ko, 6 days a week ang pasok ko. So, malaki po yung nawawala sa akin sa banding naming mag-iina. At the same time, hindi ko na talaga sila naaalagaan ng maayos. So, ito na lang yung pambawi ko sa kanila, ipagluluto ko sila. Pero syempre, hindi naman ako nagrereklamo, na-realize ko lang nga. At ayan, balatan na natin ang patatas, no? So, minsan, tinatawag ko talaga ang sarili kong babaeng walang pahinga dahil alam mo, ngayon ay araw ng Sabado. Ayan, pagkatapos kong magluto, maglalaba pa ako. Ayan, pagkatapos kong balatan yan, pag nasalang ko na yan, washing machine naman ang aking haharapin. Pero okay lang, ganun talaga. Di pa kasi tayo mayaman, kaya kailangan tayo pa mismo ang gumawa niyan. So, alam ko, ibibigay din yun ni Lord balang araw. Kasi hindi naman tayo masamang tao. Nagbuhat ng upuan. Alam nyo ba kung saan ako unang natutong magluto? Dun sa naging trabaho ko nung high school ako, naging katulong kasi ako for 4 years. So, habang nag-aaral ako ng high school is namamasukan din akong katulong to survive my financially support sa aking pag-aaral nung high school ako. So, saksi yung mga teacher ko sa pag-aaral ko nung high school. At ayan, nabalatan na natin. So, going back sa pinag-uusapan natin sa experience ko nung high school, para lang mapagpatapos ko yung sarili ko, is hindi ko pinagsisisihan yon kasi at nakakatulong din ako sa magulang ko nung panahon na yun eh. At syempre, na-experience ko kung paano mamuhay mag-isa. Kasi nga, since first year high school hanggang fourth year high school ba naman, hindi ako doon nakatira eh. Kumbaga, nangangamuhan ako. Pero talagang big thanks din doon sa pamilya ni na Ma'am Estacio, dyan lang sa may bayan, sa San Roque, na talaga namang sinusuportahan din ang aking pag-aaral habang ako'y nasa kanila. At dahil dun sa experience ko na yun, na-realize ko na kapag talaga may gusto kang maabot na pangarap ay kakayanin mo basta lang talaga gustong gusto mo siyang ma-achieve, okay? Kaya shout out sa mga kabataan dyan, cheers. Okay, magkaiba tayo ng pinagdadaanan at ayan na nga, dito na tayo sa labayin ko habang nakasalang ang ating ulam. Minsan may lumapit sa akin isang estudyante. Nagpapaalam siya kasi ako nga yung advisor niya na titigil na daw siya ng pag-aaral kasi meron silang problema. So, ang sabi ko dun sa bata, um, kung gustong gusto mo talagang mag-aral, gagawa ka ng paraan para makatapos. Kaya yun, sa awa ng Diyos naman, magsa-second year college na siya ngayon at di pa rin tumitigil sa pag-aaral. So, ayan ang aking labahin. 10:00 ng gabi, natapos ako. So, yun lang.